We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Hustisya, yan ang panawagan ng pamilya ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Roel Degamo nang ilibing ito kahapon. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang ilagay ang mga labi ni Governor Degamo sa musuleo ng pamilya sa compound ng pamilyang Degamo sa barangay Bunawon sa bayan ng Siaton. Bumuhos ang emosyon ng naiwang pamilya at ng mga taga-Negros Oriental. Pasado 1:00 ng hapon kahapon nang ilabas ang mga labi ni Governor Degamo sa compound para dalhin sa St. Vincent Ferrer Parish. Sa labas ng compound, ito ang umalingaw-ngaw. Ang requiem mass ay pinangunahan ni Bishop Julito Cortez. Sa tansya ng kapulisan, nasa 20,000 katao ang nakilibing. Sa kanyang homily, ipinapanalangin ng obispo na sana'y matuldukan na ang mga insidente ng karahasan sa lalawigan. Matapos na punta kining cycle of violence and killing with impunity in Negros Oriental. Matapos na punta kining pagpapatay na hangtod karon wala kayo makita o hindi na kasulbaran. Sa kasagsagan ng misa, bumuhos ang malakas na ulan at ayon sa may bahay ng gobernador at Pamplona Mayor Janice Degamo na tila pahiwatig ng asawa na ayaw pa niyang lisanin ang mundo ng mga buhay. Panawagan niya na sana tulungan sila ng publiko na makamit ang hustisya. Justice for Roel Degamo! Nagbigay din ng kanyang saloobin sa 2-month leave extension na ipinasa ng kampo ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves. Ayon sa mambabatas, may banta umano sa kanyang buhay maging sa kanyang pamilya. First time kong narinig yan, takot din pala siya sa security. Siya ang nananakot, ma'am. Natatakot din pala ang nananakot. Hindi yan totoo. Ano lang yan? Siguro palabas lang niya yan na kunwari natatakot sila. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pamahalaang panlalawigan ng Batangas naghahanda na rin sa posibleng epekto ng oil spill sa probinsya. PCG Batangas pinulong ang MDRRMO at mga opisyal ng barangay na nasa coastal municipalities. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Araw at linggo na ang itinatakbo ng pagbabantay ng mga otoridad sa itinuturing na lason sa karagatan sa Oriental Mindoro. Walang alisan, tuloy-tuloy lang sa pag-contain sa pagharang sa mapaminsalang langis. Mahigit 1,000 sako na ng oil spill waste ang nakukuha sa ginagawang paglilinis. At ang pangamba ng mga taga-Oriental Mindoro, gumapang na rin sa Batangas. Bagamat wala pang anumang senyales na napasok na ng oil spill ang baybayin ng Batangas, hindi raw papakakampante ang lalawigan. Ay haba pong tumatagal at nasa ilalim po ng dagat, ay talaga po magkakaroon po, dadami po talaga yung oil spill pong yan. So, ang pinakamalaki pong responsibilidad na ginagampanan po dito yung ating mga Coast Guard at ang national government po natin. Sa harap ng mga opisyal ng Disaster Risk Reduction Management Office ng kada bayan, pati mga opisyal ng barangay, nagbaba ng direktiba sa kanila ang pamahalaang panlalawigan katuwang ang PCG Batangas. Dapat daw seryosohin ang krisis sa kalikasan na nararanasan ngayon sa Oriental Mindoro. Ang utos, magbantay sa mga baybayin at magsimula ng gumawa ng mga artificial oil spill boom. Ayaw rin natin na isang araw na mabulaga tayo rito, yung oil spill is nandito na sa probinsya ng Batangas. Sa ngayon pa lang, naghahanda na tayo para magtulungan po, lalo na po sa paggagawa ng artificial spill boom po. Ang isang barangay sa Lobo, Batangas, nag-umpisa na. Karamihan gawa sa mga pinagpira-pirasong bunot na pinagsama-sama sa fishnet. Ang pag-iingat na ito, kailangan daw gawin bago pa man dumating sa baybayin ng lalawigan ng oil spill. Sa ngayon, pinapayagan pa rin daw ang pangingisda at paliligo sa dagat. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy na tumataas ang bilang ng kaso ng Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD sa Borongan City, Eastern Samar. Base sa official report na ipinalabas ni Dr. John Kelly Cainday, City Epidemiology and Surveillance Unit Officer, may karagdagang 5 mga kaso ng HFMD nitong Miyerkules. Dahil dito, umabot na sa 185 ang kabuuang kaso ng HFMD sa Borongan City. 39 sa 61 na barangay sa nasabing lungsod ang nakapagtala ng kaso ng HFMD. Noong March 10, idineklara ng City Health Office ang HFMD outbreak sa nasabing lungsod. Ayon sa datos ng City Health, karamihan sa mga nahawaan at nagkakasakit ay mga sanggol at bata hanggang 10 taong gulang. Dahil sa tumataas na kaso ng HFMD, mas pinaigting ng City Epidemiology and Surveillance Unit ang information drive nila. Agad na sinuspinde ng DepEd 8 ang klase sa 23 paaralan sa Borongan City kung saan may naitalang kaso ng HFMD. Ipinagpalibad din ng DepEd 8 ang nakaschedule na mga malalaking aktibidad sa mga paaralan tulad na lang ng Borongan City at Division Athletic Association meet para maiwasan ang hawaan. We are very thankful po sa Department of Education, sa Schools Division ng city namin na within the day, hours nga lang po, they already made their decision kung ano yung gagawin. Nangangamba umano ang ilang apektadong negosyante sa Baguio City Public Market na hindi na makabalik sa dating pwesto dahil sa mga naririnig na impormasyon na isa sa pribado na ang nasunog na pamilihan. Pero ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, walang katotohanan ang mga aligasyon na ibebenta o isa sa pribado ang Baguio City Public Market. Nagbabala rin ng alkalde sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Huwag daw gumawa ng mga istoryang puro kasinungalingan, puro intriga at puro paninira. Ang market po, pag-aari po ng syudad ng Baguio. Kung itatayo po natin to, pag-aari po ng syudad ng Baguio. Ang Baguio rin po, local government ang magmamanage ng sariling market. Hindi po ito hahawakan ng iba. El Nino, napipintong maramdaman sa kalagitnaan ng taon ayon sa Pag-asa. Malawak ang information drive sa mga magsasaka, planong isagawa bilang paghahanda sa El Nino. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tapos na ang kabanata ng hindi pangkaraniwang dami ng buhos ng ulan, pagbaha, maging ng pagguho ng lupa na sinasabing dulot at epekto ng tinatawag na La Nina. 2021 ang simulang tamaan ng bansa ng La Nina phenomenon. Kung sa La Nina, mababa ang temperatura sa ibabaw ng dagat, dapat nang bantayan ang napipintong pag-init naman ng temperatura rito dulot ng El Nino. Wala mang ingay na naidudulot, may epekto pa rin ito sa kapaligiran, mga hayop at tao. Kapag may El Nino, mas mababa sa normal na pag-ulan sa bansa ang mararanasan. Ayon sa Pag-asa, sa kalagitnaan ng taon ito posibleng maranasan. Kapag nagsimula naman yung panahon ng El Nino, hindi naman agad-agad na tagtuyot kagad yung mararanasan natin. Kung matutuloy yung El Nino nga sa June onwards,
ay makaranas tayo ng let's say isa or hanggang 2 bagyo na maaaring makapagdulot ng significant amount of rains para ma-replenish yung ating mga water reservoir. Kaya ang Municipal Agriculture Office ng Padre Garcia, Batangas nangangamba sa posibleng epekto sa mga taniman at mga hayop. Kesa abutan ng pagkasira sa tindi ng init, aanihin na nila ang mga tanim na cauliflower. Pero wala pa man ang El Nino, kapansin-pansin ang mga tuyong dahon at mga tuyong bunga ng ilang tanim. Baka hindi kayanin ng ating mga pananim, ng ating mga halaman ang matinding init. Magdudulot ito ng pagkasunog ng mga bulaklak ng halaman o maaaring pagkalanta ng dahon hanggang sa mismo yung ugat. May 4 na barangay sa bayan na ang pangunahing kabuhayan ay pagsasaka. Magiging suliranin daw nila ang kakulangan ng supply ng tubig kung kakaunti sa inaasahan ng buhos ng ulan. Encourage namin yung mga farmer namin na yung pagpapatubig nila ay yung by sector kung tawagin dito sa amin, by schedule, kasi nga ay para walang masayang na tubig magamit sa tamang pamamaraan. Malawakang information drive sa mga magsasaka ang isasagawa ng opisina para paghandaan ang posibleng epekto ng El Nino. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. GMA Ilocos Norte Station sa Lawag City, pinasinayaan ngayong March 17. Mas pinalakas at pinalawak na pagbabalita, hatid ng GMA Regional TV sa buong North Central Luzon. Para sa detalye, makakasama natin live si CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. CJ? Ace, napaka-espesyal na araw na ito para sa GMA Regional TV dahil inilunsad ngayong araw March 17 ang pinakabagong RTV station sa bansa, ang GMA Ilocos Norte. Ito na ang ika-12 regional station sa bansa at ika-5 regional station ng GMA Network sa Luzon. Siyempre, nariyan na ang GMA Dagupan, GMA Ilocos Sur, GMA Bicol at GMA Batangas. Sa pamamagitan ng GMA Ilocos Norte, lalakas pa ang presensya ng network sa Hilagang Luzon. Pinangunahan ni Mr. Oliver Victor B. Amoroso, ang First Vice President and Head ng GMA Regional TV and Synergy at Acting Head ng GMA Integrated News, ang paglulunsad ng istasyon. Dumalo rin ang mga ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte at Lawag City. Ikinuwento ni Mr. Amoroso kung paano nagsimula ang plano upang maipatayo ang GMA Ilocos Norte. Sabi ni Mr. Amoroso na ang GMA Regional TV ay mananatiling tapat sa kanyang panata na maghahatid ng mga makabuluhang lokal na balita na makatutulong sa buhay, hindi lamang ng mga Ilocano kundi ang bawat Pilipino. Sa pamamagitan yan ng responsableng paghahatid ng balita at impormasyon sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Sa bilang bahagi pa rin ng aktibidad ay magkakaroon ng Kapuso Mall Show dyan sa Robinsons, Ilocos mamayang alas 4 ng hapon. Makakasama natin doon si Rabia Mateo, si Jason Gainza, si Hannah Presillas, si Garrett Bolden at saka si Martin Javier. So Ace, are we in? Yes, we are in. Dahil ang GMA RTV is in Ilocos Norte. Back to you, Ace. Congratulations sa launching ng GMA Ilocos Norte Station at maraming salamat CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. 2 lalaking sakay na motorsiklo patay matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Tuba, Benguet. Naka-alerto si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa kasalubong na truck sa bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Makikita pa sa kuha ng dashcam ang pagsalpok ng motorsiklo sa truck. Dinala pa sa ospital ang mga biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Sa pool sa CCTV camera, ang nangyaring aksidente sa National Highway na bahagi ng Bantay, Ilocos Sur. Makikitang babaeng patawid sa kalsada nang biglang salpukin ng motorsiklo. Nagpapagaling na siya sa ospital. Papaalalahanan po natin yung mga riders, safety pa rin palagi. Sa pagmamaneho naman po ay iwasan po natin yung mabilis na pagtakbo.
May kita sa videong ito ang sitwasyon matapos ang nangyaring aksidente sa Soot Bridge sa La Paz, Abra. 2 individual ang sugatan na nasa ibabaw ng tulay, habang 2 iba pang individual ang nahulog mula sa tulay. Ayon sa pulisya, naglalakad sa gilid ng tulay ang 64 anyos na si Carlina Vizcara nang mabangga ng isang tricycle at siya'y nahulog. Sakto namang umiwas sa likuran ng tricycle ang isang motorsiklo. Lulan sina Mark John Almazan at ang 14 anyos na kapatid ng makasalubong ang isa pang motorsiklo na minamaneho ni Paul Quinto. Dahil sa impact ng disgrasya, nahulog din ang rider na si Quinto. Nagpapagaling na sa ospital ang 4 na sugatang biktima. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Health Authority nagbabala sa posibleng panganib na dala ng pagkain ng karne ng aso matapos ang insidente ng pagkatay sa isang aso na namatay ng masagasaan para kainin ng isang residente. Ito ang tinutukan ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Naalarmang Bacolod City Health Office sa natanggap na impormasyon na ilang residente sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental, ang itinuturing daw na normal ang pagluluto at pagkain ng karne ng aso. Matatandaan ay isang aso ang nasagasaan sa nasabing bayan ang nadiskubring kinatay ng isang residente at nakatakda pang ipamahaging karne nito upang lutuin at kainin. Ayon sa head ng Rabies Prevention and Control Program ng Bacolod City Health Office, posibleng mahawaan ng rabies ang isang tao sa pagkain nito ng karne ng aso na infected ng rabies. Ang primary nga nabalance ng tao is through bites. Pero kung i-ingest mo ang meat sang rabies infected nga ido, pwede gid siya kay pagi siya sa mucous membrane. Ayon sa CHO, isang residente mula sa Barangay Banago ang namatay noong nakarang taon dahil sa rabies matapos kagati ng aso. Kaya ngayong taon, target ng LGU ang zero rabies case sa pamamagitan ng mas malawak na kampanya kontra rabies sa mga barangay. Kaya si Arlene, agad na dinala sa health center ang anak na kinagat ng aso. Aling ko sa baba, nagdalagan ko kay Balipapa na kagat sa kaido. Sa record ng CHO, tumaas sa 704 ang bilang ng dog bites sa lungsod noong Pebrero, mas mataas sa 672 na naitala noong Enero. Responsabligid kita dapat yung magpabakuna sang aton nga mga ido kapin pa may mga kabataan sa balay. Kaya panawagan ng CHO agad na magpakonsulta sa doktor kapag nakagat ng aso o pusa upang agad mabigyan ng anti-rabies vaccine. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang ilang buwan na pag-uulan, naging maganda na ngayon ang lagay ng panahon sa Sorsogon. Kaya ilan sa mga hayop ang nagsimula ng mamataan sa mga palayan o komunidad sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Isa na rito ang civet cat o musang na narescue ng isang magsasaka habang kumakain sa kanyang taniman. Posible raw na nakaramdam na ng gutom ang mga ito dahil sa mga pag-uulan na naranasan noong mga nagdaang buwan. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko na huwag sasaktan ang mga ganitong uri ng hayop at sa halip ay agad na ipaalam o turn over sa kanila para sa kukulang aksyon. Sa mga bukirin po, mainam po na pag nahuhuli po ang mga hayop na ito at hindi naman po namamatay sa paghuli, buhay pa po sila, ang pinaka-mainam po gawin ay ipadala po sa malapit na office ng DENR. Mga makukulay na paraw, dagdag atraksyon sa Arevalo, Iloilo City para sa pagdiriwang ng Paraw Regatta Festival 2023. May detalye si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Atraksyon sa ngayon ang mga makukulay na paraw sa tabing dagat sa distrito ng Arevalo, Iloilo City para sa pagdiriwang ng 50th Iloilo Guimaras Paraw Regatta Festival. Ang mga artist naman nakalahok sa pintalayag competition ay double time na sa pagpipinta na kanilang mga layag. Bawat isa may kanya-kanyang interpretasyon sa tema ng festival na Sailing Through the Waves of Ilonggo Tradition and Progress. Si Wilbur at ang partner nito nasungkit ang 3rd place sa kompetisyon noong 2019 kaya umaasa ang mga ito na muling makakapasok sa top 3 ngayong taon. Ang kanilang pambato, agaw atensyon na color combination ng kanilang layag. Hindi pa siya polish, tama ka polish, but ang concept namon is ubrahon siya namon nga colorful so that siya eye-catching. Malaking tulong daw sa mga local artists ang pagbabalik ng selebrasyon ngayong taon, hindi lang sa kanilang kabuhayan kundi para na rin sa kanilang passion sa art. 3 ka tuig na wala kita ka balik ang paraw. Siyempre
malipay gid ang tanan. Kami first time na nag-join sini, ito daw ko opportunity nagbalik ng art pla, nandun buhi liwat. Nakatakdang i-display ang mga obra maestra ng mga artist bukas. Dagsa naman ang mga manonood sa opening ng slalom race na isa din sa mga highlights ng festival. Kapanapanabik naman ang karera ng mga paraw lalo na kapag malapit ng mga ito sa finish line. May 3 kategorya ang kompetisyon na nilahukan ng 46 na mga grupo mula sa iba't ibang lugar sa isla ng Panay at Guimaras. Through the years, ang aton nga slalom, padyutay gid sa tawo mo. Kay do wala gid ma-promote ni Mayo ang aton nga slalom. Subong, as you can see, all throughout sa stretch diri sang bilog nga Villa Beach, kadamo bisan ako nakibot ako damo-damo tanan nga tawo excited gid for the return. Sa weekend naman gaganapin ang highlights ng Parao Regatta Festival, kabilang na ang Parao Sailing Competition, Pintatao at Lighted Parao. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala nagbabalita para sa GMA Integrated News. Colegio de San Juan de Letran Squires, kampyon sa NCAA Season 98 Juniors Basketball. Samantala, College of St. Benilde Green Hills big man Luis Pablo itinanghal na NCAA Season 98 Finals MVP. Narito ang report. Nasungkit ng Colegio de San Juan de Letran Squires ang kampyonato sa NCAA Season 98 Juniors Basketball Championship. Tinalo nila ang CSB Lasal Green Hills Greenies sa Game 2 sa score na 77-61. Ito ang kauna-unahang double basketball championship simula noong 1983 kung saan panalo ang Letran Knights sa NCAA Season 98 Men's Basketball Championship Disyembre noong nakarang taon. Habang panalo naman ang Letran Squires sa Juniors Basketball Championship ngayong taon. Tinanghal na Coach of the Year si Letran Squires Head Coach Alan Ricardo. Finals MVP naman si Andy Hemao. Season MVP ng NCAA Season 98 Juniors Basketball ang big man ng College of St. Benilde Lasal Green Hills, Luis Pablo, matapos manguna ang eskwelahan sa finals sa unang pagkakataon simula noong Season 94. Kabilang din si Pablo sa Mythical 5 ng tournament, si Matthew Rubico ng Lyceum, kinilalang Rookie of the Year. Ang frontcourt partner ni Pablo na si Seven Gagate, tinanggap ang Most Improved Player Award. Tayo naman sa pagiging Defensive Player of the Year sina George Diamante ng Ratan at Paul Enal ng Jose Rizal University. Kabilang din sa tinaguriang All-Defensive Team kasama sina Gagate, Pablo, Amiel Acido ng Perpetual at Ivan Panapanaan mula Arellano University. Natalo man sa Final Four Series ang Red Cubs, naiuwi naman ng koponan ang Sportsmanship Award. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Marjorie Padua nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ikinalungkot ng COMELEC ang insidente ng pamamaril sa Maguindanao del Sur na ikinamatay ng isang barangay chairman, lalo na't papalapit na ang barangay at SK elections. Samantala, handa ng COMELEC sa isasagawang twin plebiscite sa Marawi City ngayong Sabado na naglalayong bumuo ng 2 karagdagang barangay sa lungsod. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay sa pamamaril si Haji Basit Sangkala, barangay chairman ng Labu-Labu 2, Datu Hofer sa Maguindanao del Sur, Martes ng hapon. Ayon sa report ng Maguindanao Police Provincial Office, nasa loob ng kanyang sasakyan ng kapitan habang naghihintay sa kanyang asawa na bumibili ng prutas nang biglang may lumapit sa biktima na hindi pa nakikilalang lalaki at ilang beses itong pinagbabaril. Ikinalulungkot ni COMELEC Chairman George Garcia ang sunod-sunod na mga insidente ng pamamaslang sa mga local officials sa Mindanao. Aminado ito na mas mainit ang barangay at SK elections base na rin sa mga hawak na datos ng ahensya. Nakakalungkot dahil wala pang kapangyarihan ng COMELEC sa kasalukuyan. Wala pa kaming power under the Constitution sapagkat papasok lang ang kapangyarihan ng COMELEC pag nagkaroon ng tinatawag na election period. May mga pagbabasihan na ang COMELEC kung saan pwedeng tingnan. Alin mga lugar ang pwedeng ilagay under COMELEC control. Alin ang pwedeng maging i-classify na tinatawag natin na areas of serious concern. Samantala, pinangunahan ni COMELEC Chairman Garcia ang preparasyon at pamamahala sa isasagawang twin plebiscite sa Marawi City ngayong Sabado. Ito ay para sa paghahati ng 2 barangay ng lungsod para makabuo pa ng 2 panibagong barangay. Nais ni Chairman Garcia na ipakita ang kahandaan ng Commission on Elections para sa pagpapatupad ng matiwasay, malinis at mapayapa na plebisito. The COMELEC would like to prove that there is nothing to fear, that the voices of the people can be louder than even the barrels of the gun. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao,
James Pauliap, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nalusaw na ang binabantayang low pressure area na nagpaulan sa ilang bahagi ng bansa nitong mga nakalipas na araw. Pero maging IM ready pa rin sa mga localized thunderstorm. Hanging amihan naman ang ngayon nakaapekto sa Northern at Central Luzon ayon sa Pag-asa. Ngayong umaga, posible ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas, Caraga Region, Zamboanga Peninsula at Sulu Islands. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Gender Neutral Uniform Act sa mga kolehiyo at universidad sa bansa isinusulong sa Senado. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ang everyday school get-up ng college student na si Kate, complete with school bag, puting blouse at school skirt. Kung hindi raw niya suot ang alinman sa mga ito, parang may kulang daw pagpasok sa paaralan. Kasi parang hindi ka rin po makakapasok kapag hindi kumpleto, kapag may kulang yung, wala kang ID. Pinaharang po nila kapag wala kang vest. Pero minsan hassle din daw kapag nakaskirt, lalo at magkukommute lang daw siya pagpasok at pauwi sa eskwelahan. Tsaka lalo pagbababa kasi baka po biglang hanginin, makikita yung pang loob mo. Ang problemang ito ni Kate pwede na raw hindi maranasan kung makalulusot ang isinusulong ni Senator Raffy Tulfo na Senate Bill 1986 o ang Gender Neutral Uniform in Schools, Colleges and Universities. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng opsyon ang mga babaeng estudyante na magpantalon bilang bahagi ng uniforme. Sa explanatory note ng senador, inihayag nitong pagpapakita raw ito ng pagkakapantay-pantay ng mga mag-aaral at kalayaang makapamili ng susuotin sa eskwelahan. Sabi pa ng senador, pag-iingat din daw itong makaiwas ang mga estudyante sa sakit na dengue. Looking forward na maisabatas ito ng magkaklaseng Juliana at Keith. Uncomfy po siya sa feeling kasi limited yung galaw na pagbababa po ng jeep, parang kailangan mo pang isbaba po yung palda. Opo, inaantay po palagi namin mag-Monday, mag-Wednesday kasi po naka-PE. Walang pahayag ang DepEd, gayon din ang CHED hinggil sa panukalang batas ng senador. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Formal lang binuksan kahapon ang 2 araw na National Fire Olympics 2023 sa Cebu City South Road Properties. Dito magtatagisan sa lakas ang mga pinakamagaling na bumbero mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kabilang sa paligsahan ng Search and Rescue Attack, Fireground Search and Rescue at marami pang iba. Ayon kay dating PNP Chief at ngayoy Senador Ronald Bato de la Rosa na siyang guest of honor and speaker, kinakailangan ng ganitong paligsahan. Dagdag pa ng senador na kailangan ng maayos na relasyon at pakikipagtulungan ng mga bumbero sa kapulisan at iba pang law enforcement units. Ang pagkakaroon ng sariling pamilya ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Kaya bago ang kasal ng isang magsing-irog ay kadalasan na sumasailalim muna sila sa mahigpit na proseso bago ang kanilang espesyal na araw. Ngunit sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte, hindi lamang ang mga kinakailangan dokumento na hinihingi ng simbahan at civil registrar ang kailangang pagdaanan ng magkasintahan para matuloy ang kasal, kundi kailangan muna nilang magtanim ng 10 puno. Ito ay base sa inaprobahang ordinansa ng Sangguniang Bayan na tinatawag na Love Tree Ordinance na layuning matumbasan ng mga bagong puno ang dagdag na populasyon sa bayan. Suportado naman ang naturang ordinansa ng mga residente sa lugar, kaya umaasa ang LGU na sa loob ng 5 hanggang 10 taon ay makikita na ang magandang resulta ng ordinansang ito sa kapaligiran. Aduagan River, panibagong atraksyon sa Bocod, Benguet. Samantala, daan-daang tilapia sabay-sabay na inihaw sa kapistahan ng bayan. Makibalita tayo kay Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hindi lang kabundukan, kundi kailugan ang ipinagmamalaki sa Benguet. Isa na rito ang Aduagan River na matatagpuan sa Barangay Ambuklaw sa bayan ng Bocod. May mga pahingaan na ipinatayo ang Barangay Council para sa mga nais ma-enjoy ang adventures sa Aduagan River.
Mga river adventures na, meron tayong mga wooden boat, rubber boats, bamboo boat o balsa, yung salbabida, meron din tayong bamboo bridge, yung night camping ang isang maganda dito sa may bandang Adwagan. Kabubukas lamang ng pasyalan ngayong buwan na timing sa nalalapit na tag-init. Kamakailan lamang ipinagdiwang din sa barangay ang Tilapia Festival. Nasa 50 kilos ng tilapia ang sabay-sabay na inihaw ng mga residente. Ang mga isda, mga alaga mismo ng mga residente mula sa kanilang fish cages sa Ambuklao Dam Reserva. Talagang kabuhayan ng mga barangay Ambuklao, yun ang number 1. Malasa. Kasi i-compare mo sa iba, maputik. Pero dito, walang putik. Ganun ang sinasabi nila. Nagpabilisan din sa paglangoy sa Adwagan River. Patunay lang daw ito na kapag naalagaan ang kalikasan, tiyak na kasaganaan at kasiyahan din ang ibabalik nito. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami, ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.